Hindi niya maintindihan kung bakit parang naninikip ang dibdib niya sa nasaksihan. Hindi ba yun naman talaga ang goal nila na Edward, ang mabawi si Bianca? Sa kakalakad ni Bella, hindi niya namalayang nabangga niya ang isang lalaki. Sorry, nakayukong sabi niya. It's okay. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagulat siya. Ikaw? Gulat na sabi niya at nagpalipat-lipat ng tingin kina Edward at Bianca na magkasama mula sa malayo. Ikaw yung kasama ni Edward, right? Tanong ng lalaki sa kanya at tumango siya ng bahagya. Hindi ko alam kung bakit sila nagtitikisa ng ganyan. I know very well how they love each other. Sabi ng lalaki sa kanya habang malungkot na nakatingin sa dalawa. Ngunit noong tumingin siya rito, si Bianca, hiningin niya lang ang tulong ko. Gusto niyang pagselosin si Edward. Kita niya ang lungkot sa mga mata ng lalaki. Mahal mo ba siya? Bigla ay tanong niya rito. Matagal bago ito sumagot at tumango. Yes, so much that I am willing to do anything and everything for her. Maging masaya lang siya. Nakaramdam siya ng kunting inggit sa babae. Dalawang lalaki ang nagmamahal dito. Do you want to go with me? Pagkuwan ay tanong nito. Ha? Takang tanong ni Bella. Hayaan na muna natin silang makapag-solo. Bago pa siya makasagot, ay hinila na siya nito sa isang braso. Dinala siya nito sa isang napakagandang garden. Wow, ang ganda! Para akong nasa langit. At inamoy-amoy pa niya ang mga bulaklak. You're so innocent. Napatingin siya rito nang mapatigil ito sa pagsasalita. Bakit? Nakangunot noong tanong niya. I'll just forget to ask your name. At tumawa ito. In fairness, gwapo pala ito kapag nakangiti. Maganda rin ang katawan nito at parang matitigas. Ako si Bella. Nakangiting sabi niya, sabay lahad ng isang palad. I'm Brian. Nice to meet you, Bella. At tinanggap nito ang isang palad niya. Nalaman niyang galing pala ito ng States at nagbabakasyon lang dito sa Pilipinas. Hindi niya namalayang ilang oras na pala silang nagkikwentuhan. Oh, paano ba yan? Mauuna na ako sa hotel. Baka kasi hinahanap na ako ni Edward. Paalam niya rito, kahit ang totoo ay hindi siya sigurado kung talagang hinahanap pa siya ni Edward. Dahil baka nagkaayos na ito at si Bianca. Ayaw mo ba munang mag-lunch? Alok nito. Hindi na. Nakakahiya naman. At saka baka walang kasabay kumain si Edward. Tanggi niya rito. Okay. O sige, sabay na tayong bumalik ng hotel. Total, halos magkatabi lang naman ang mga hotel room natin. Ngiti nito sa kanya. Tumango na lang siya rito, tanda ng pagpayag. Edward? Napatingin siya rito habang naglalakad. Nagulat pa siya nang may tumusok sa kabilang pisngi niya. Nakatutok pala ang isang daliri ni Brian sa pisngi niya. Bago siya nito tawagin, hindi niya mapigilan ang mapahalakhak. Ang pilyo mo pala, Brian. At hinampas niya pa ito ng bahagya sa may isang balikat. Hindi niya namalayang nasa harapan na pala nila si Edward. At matamang nakatingin sa kanilang dalawa. Huminto silang dalawa ni Brian mula sa paglalakad. Mukhang wala sa mood si Brian, base na rin sa timpla ng mukha nito. Where have you been? Galit na sabi ni Edward. Naglakad-lakad lang ako sa paligid ng hotel. Alam mo bang nag-alala ako sa'yo? Inis na sabi ni Edward. Yumuko na lang si Bella at hindi nagsalita. I'm sorry, ako ang nagsama sa kanya. Narinig niyang sabi ni Brian. At bakit mo naman siya kailangang isama kung saan? You're with Bianca, right? Bakit hindi na lang siya ang alalahanin mo? Wait, wala akong planong masama. Sinama ko lang si Bella para may makasama siya. Ayokong magmukha siyang kawawa kung babantayan niya lang kayong dalawa ni Bianca na nagyayakapan. Sabi ni Brian. Next time bro, mind your own business. Mariing sabi ni Edward. Yeah bro, then mind your own too. Huwag mo na rin pakialaman si Bianca. Nang hahamong sagot ni Brian. Who do you think you are para sabihin yan? Inis na tanong ni Edward dito. Don't sail on two boats bro. Magpakalalaki ka. Kung mahal mo, huwag mo nang patagalin. Kasi kung sasabihin mo lang ngayon na bibitawan mo na si Bianca, handang-handa akong saluhin siya.
Mahabang sabi ni Brian at diretsong nakatingin kay Edward. Ramdam niya ang tensyong namamagitan sa dalawa. Edward, ang mabuti pa pumasok na tayo sa loob, sabi ni Bella at hinihila niya ito papasok. Pero bago pa sila tuluyang makapasok ay nagsalita ito. "Huwag mong pakialaman si Bianca, she's mine," sigaw ni Brian. Nagulat siya nang pabalibag nitong isinara ang pintuan. "Damn that man," gigil na sabi ni Edward. "Edward," mahinang tawag niya rito. "What?" Inis na sabi ni Edward. "I'm sorry kung pinag-alala kita," nakayukong sabi ni Bella. "You're supposed to be my girlfriend, right? Hindi ba hindi ka dapat sumasama sa ibang lalaki?" Inis na sabi nito. "Sorry, hindi ko naman sinasadyang makilala si Brian. And I saw you with Bianca hugging a while ago, kaya binigyan ko kayo ng oras para mapag-isa. Not everything you see is true. Remember what I told you before? Learn not to trust anyone." Seryosong sabi nito sa kanya. "Does that include you, sir? Hindi rin ba kita dapat pagkatiwalaan?" "That's depend on your perspective. I can be nice to you, but I am not a saint. I do wrong things. I can be bad sometimes. Pero gusto kitang pagkatiwalaan, sir. Tinulungan mo ako noong mga panahong lugmok ako. Nagtiwala ka sa akin, kaya magtitiwala rin ako sa iyo. Thank you, sir." At ngumiti siya rito. "You don't have to. Isa pa, humingi ako ng pabor sa iyo, hindi ba? Kaya I think we're quits. Mauna ka na sa banyo." At ngumiti na ito sa kanya. Nang may bigla siyang maalala, isa lang pala ang hotel room nila at isa lang ang kama. Ibig ba nitong sabihin ay magkatabi silang matutulog? Bigla siyang namula sa naisip. "Is there something wrong, Bella?" Ngunot noong tanong nito. Wala po, sir. Sige po, mauna na po ako sa banyo." At nagmamadaling pumasok sa banyo. Pagkatapos maglinis ng katawan, isang manipis na pantulog lang ang nadala niya. Hindi naman niya alam na magkasama sila sa iisang kwarto. Sa bagay, nakita naman niya ako ng nakatupis. Ano pa ba ang dapat kong ikahiya? Wala naman ako mga peklat sa katawan. Nang lumabas ng banyo, ay busy si Edward sa kanyang laptop habang nakaupo sa may side table malapit sa kama. Nang bigla siyang matalisod sa kakaisip kung tabi ba silang matutulog. "Ay, pusang gala," gulat na sabi niya. Bigla naman napatingin si Edward sa kanya at biglang napatayo. "Are you okay?" Akmang lalapit ito nang pigilan niya. "Ay sir, okay lang po ako." At bigla siyang sumampa sa kama at dali-daling nagtalukbong nang dahil sa kahihiyan. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Nagising siya nang mag-aalas 8 na ng gabi. Nang magising siya ay wala na si Edward sa may kwarto. Patayo na sana siya nang bumukas ang pinto. "Hey, you're awake. Nag-take away na lang ako ng dinner natin." Sabay taas ng isang supot na binili sa restaurant. "Ay, sorry sir, nakatulog ako. Ako po ang dapat na gumagawa niyan. Pasensya na," hiyang sabi niya sabay kuha rito ng supot. Nilabas na niya ito at pinatong sa may lamesa. Inayos na rin niya ito at niyaya na itong kumain. Tikhim nito. Napaangat siya ng tingin dito. "About earlier, can you please promise me na hindi ka nasasama ulit sa lalaking yun?" "Pero sir, bakit? Mabait naman si Brian at don't trust anyone, remember?" Putol nito sa sinasabi niya. Kayo sir, kumusta naman ang pag-uusap niyo ni Bianca?" Pag-iiba niya sa usapan. "Let's just continue eating." At kumain na ito at hindi na ulit nagsalita. Wala ba siyang karapatang magtanong? At parang nasaktan siya sa ginawa nito. Sa bagay, sino nga ba siya? Isang hamak na katulong at tagasunod lang. Pagkatapos kumain at nag-ayos lang siya at nahiga na. Hinihintay niya itong tumabi sa kanya, pero sa halip ay sa sofa lang ito nahiga. Malaki naman ang kama. Kahit magtabi sila ay hindi naman sila magdidikit. Pinatay na nito ang ilaw at tanging lampshades na lang ang nagbibigay liwanag. Hindi siya makatulog. Kitang-kita niyang hindi makatulog si Edward dahil sa liit ng sofa. Lagpas na lagpas ang mga binti nito.
Damn! Narinig niyang mahina nitong mura. Nang hindi siya makatiis, ay lumapit siya rito. Sir, doon na lang po kayo sa kama. Diyan na lang po ako. Sanay na sanay naman po ako riyan. No, bumalik ka na roon at matulog, okay? Sagot nito kahit nakatalikod ito mula sa kanya. Pero sir, promise, mas gusto ko po riyan sa may sofa. Huwag ka nang makulit, Bel. Nabitin ang pagsasalita nito nang humarap ito sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa. May dumi ba ako sa mukha? Takang tanong niya sa sarili. Shit, dinig na naman niya ang mahihina nitong mga mura. Sige na sir, ako na po. Hindi na niya natuloy ang sasabihin nang bigla itong tumayo at hilahin siya papunta sa may kama. Okay, mapilit ka, we'll sleep together. At humiga na ito sa kabilang side ng kama. Siya naman ay nakatulala. Doon na lang po ako sa may sofa. Akmang tatalikod siya nang magsalita ito. Do it, then you're fired. Seryosong sabi nito. Pero sir, mahiga ka na. It's late, Bella. Magpahinga na tayo, please. No more buts. Good night. At dinala nito ang isang braso sa mukha at pumikit. Wala siyang nagawa at napabuntong hininga na lang. Nahiga siya sa kabilang side ng kama. Nagising siya kinabukasan na may mainit na hangin na tumatama sa may leeg niya at mabigat na bagay na nakapatong sa may bewang niya. Nang ganap na mamulat ang mga mata, ay gulat siya. Mahigpit na nakayakap paharap sa kanya si Edward habang nasa may liig niya ang mukha nito. Hindi siya makakilos, parang ang bilis ng tibok ng puso niya. Nang gumalaw ito, ay dali-dali siyang pumikit at nagkunwaring tulog. Naramdaman niyang hinahaplos nito ang mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tumayo na ito at narinig niyang bumukas ang pintuan ng banyo. Pagkasara ng pinto, ay siyang pagdilat niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng ma-inlove sa amo ko. Puso, mag-behave ka kung ayaw mong mawalan tayo ng trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo na rin siya. Nagbihis at nag-ayos. Sa baba ng hotel daw sila magbe-breakfast. Isang white tube summer dress ang sinuot niya na may mahabang slit sa isang gilid. At inipit niya ang buhok na parang bun. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang tumunog ang cellphone ni Edward. Nag-excuse lang ito at sinagot ang tawag at lumabas. Excuse me? Nang mag-angat siya ng tingin ay napangunot noo siya. I'm Samuel, remember? Yesterday? Nakangiting sabi nito. Ay opo, kain po tayo sir. Nakangiting sagot niya rito. Thanks, I'm done. By the way, where is Edward? You're not with him? May importante lang po siyang kausap sa phone. Bahagyang ngiti niya rito. Napaka-workaholic talaga ng taong yan. Hindi kanya dapat iniiwang mag-isa. Baka biglang may makadampot sa'yo rito. Sa ganda mo ba namang yan? At ngumiti ito sa kanya. Nang biglang may tumabi sa kanya sa upuan at inakbayan siya. Hindi ko naman hahayaan na madampot siya ng iba. Right baby? Biglang sabat na Edward. Bahagya lang siyang ngumiti dahil nahihiya siya. But seriously pare, hindi mo dapat hinahayaan mag-isa itong girlfriend mo. Are you hitting on her? Dilim mukhang sagot ni Edward dito. No pare, I know my limits. Ewan ko na lang sa mga ibang lalaki rito na laway na sa syota mo. Anyways, I gotta go. At tuluyan na itong umalis. Dahil sa nangyari, ay hindi na siya hiniwalayan ng tingin ni Edward. At sobrang possessive nito sa kanya. Kung hindi nakahawak sa may kamay, ay nakahawak ito sa may bewang niya. Buong araw din nilang hindi nakita sina Bianca at Brian. Edward, pwede ba akong magpahangin muna sa labas? Paalam niya rito nang nasa may hotel na sila. I'll go with you. At akmang aakayin na siya nito nang biglang tumunog ang cellphone nito. Narinig niyang importante iyon kaya umupo ito sa may harapan ng laptop. Makalipas ang ilan pang minuto ay hindi pa rin ito tapos. Inilayo muna nito ang cellphone sa bibig at tinakpan ang mouthpiece bago ito nagsalita at kinausap siya. I'm sorry, something came up. This is urgent. Okay lang po yun sir, sandali lang naman po ako. Gusto ko lang magpahangin. Ngiti niya rito.
Are you sure? Yes, ngiting tango niya rito. Okay, puntahan na lang kita after this. You take care. Ngumiti siya rito at nagpaalam na. Gusto niya lang magmuni-muni sa may tabing dagat. Madilim na ang paligid pero may mumunting liwanag nang dahil sa sinag ng buwan. Umupo siya sa may buhanginan. Ang ganda ng buwan, hindi ba? Ay palaka, kaninong boses kaya ang nagsalita mula sa kanyang likuran? Abangan natin ang susunod na kabanata.